na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. O sino man yung mayaman na, pinagpapala, nagtatamasa, ito ang pansinin nyo, mga kapatid, bilin ng Apostol Pablo at ni Timoteo. At huwag umasa sa kayamanan na hindi nananatili. Do not trust in temporary riches kung hindi sa Diyos nang siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Gusto ng Diyos na magalak tayo sa pagpapala niya at huli, na nagtitipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Palapakan natin mga kapatid ang ating Diyos na buhay. Praise the name of the Lord. Bago ka upo, sabihin nyo sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos na buhay. Please be seated mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Natutuwa tayo na marami po sa inyo ang nakadalo sa ating pong pista ng mga balag or pista ng tawag ay sukot. At doon naman po sa ibang di nakapunta, sayang, pero there is still a next time. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Allow me to preach to you today the truly rich one. Mayaman ka bang tunay? Sino ba itong sinasabi ng Biblia tunay na pinagpala at mayaman? What describes a rich person? Ano ba po talaga ang ibig sabihin ng taong mayaman? Dahil sa diksyonaryo, ang sabi po, kung ikay mayaman, you are affluent, opulent, or wealthy. Ito raw po mga kapatid, while all these words mean having goods and property, money in abundance, mayaman raw po yung taong yun. Marami siyang ari-arian, marami siyang namana na property, ari-arian, material na bagay, lupa, negosyo. It implies having more than enough. Meron kang higit sa sapat lang na pinansyal na kakayanan upang matustusan ang iyong pangangailangan, pagkain, upa, bayad sa tao, sa mga empleyado, panggasolina, pagtustos sa iyong quality of life. Yun raw po ang mayaman. In fact, yumaman po ang taong ito because of shrewd investing. Magaling siya mamuhunan, kaya yung kaunti niyang puhunan ay lumago, at lumago pa lalo, at naging higit sa sapat. Sumobra na po, kaya ang tawag sa kanya, mayamang tao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napalago niya ang kanyang negosyo, naipon niya ang kanyang sahod at pinuhunan niya ito at siya ay na lumago ang kanyang negosyo. Ngunit yun po ang sinabi ng diksyonaryo. Yun po ang sabi ng tao at ng lipunan. Importante sa mananampalataya kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tunay na mayaman. Anong sabi ng Lord? Ganon rin ba ang pamantayan ng ating Panginoon para sabihing mayaman kang tunay? Kasi marami kang pera, kaya mayaman ka na? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Sabi ng Biblia, eto. But what does the Bible have to say regarding the true rich in this world? Paul shared to Timothy his advice to the rich as follows. Ang sabi ni Pablo doon sa ating binasa kanina, sinabi niya sa kanyang kapatid na nakababata na manggagawa niya rin na tumutulong sa kanya na si Timoteo, young Timothy. Ipangaral natin, Timothy,
sa mga mayayaman, ito. Do not be conceited. Do not be proud. Do not be high-minded if you become rich. Now remember mga kapatid, pansinin nyo ang warning dito. Baka tanungin nyo, mamaya hantayin ko yung warning ni Pablo sa mga dukha. Kasi patas ang manggagawa ng Diyos, patas ang salita ng Diyos. Ito warning sa mga mayayaman. Kung ikaw ba nangangailangan, you gravitate towards God. Pag kay dukha, mas mabilis kang lumapit sa Diyos kaysa lumayo sa Diyos. Amen? Pero pagka ikaw, lumapit sa Diyos, dukha, pero pinagpala ka na ng Diyos, pwede ka matukso. Dahil sa yaman na dumating sa iyo na hindi mo inaasahan, ang sabi ni Pablo, pwede kang maging palalo. Pwede kang maging hambog at mayabang sa kalagayan mong nataglay. Tatandaan mo mga kapatid, hallelujah, sige palakpak sa Panginoon. Do not be proud. Do not be haughty or conceited. Pangalawa, huwag kang magkakamali, magtiwala sa iyong ari-arian na pansamantala lang. Nabasa ko kanina isang malungkot na pangyayari sa isang surfer, professional, hindi inaasahan, mamamatay siya dahil nalunod siya. Kasi meron pong yatang isang malaking isda na merong parang swordfish yata yun ang tumusok mga kapatid sa kanyang dibdib. Isang freak accident. Saan ka naman makakita sa ginagawa mong pagsasurf ay pwedeng isang iglap lang, bawiin ng Diyos ang buhay mo sa pamamaraang aksidente lang. How many people die in the sea doing their surfing, killed by a fish? Madalang lang po yan, di ba? Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang buhay natin hiram lang. Kung ikay tunay na mayaman, titingala ka at sasabihin mo, itong tinatamasa ko, may pinanggalingan. Ginamit lang ng Diyos ang aking talino, ang aking lakas, pero ito'y nanggaling sa Kanya. Siya pa rin ang pinanggalingan ng aking kayamanan. Ngunit mga kapatid, mga kaibigan, uncertain and temporary your riches may be, but the trust should be in the Lord. Deuteronomy 8:18 says of the source, saan ba talaga nanggaling yan? Baka sabihin mo sa mayaman mong lolo at lola na mana mo. At yung mana hindi po palagi ari-arian. Pwede mo rin mamana utang. Narinig niyo ko? Namamana rin po yun. Kaya ang sabi rito mga kapatid, and you shall remember the Lord. Ginamit lang ng Diyos ang iyong lola at lola, ang iyong lelang na magbigay sa iyo ng mana. Pero yan ay galing sa Diyos. Siya ang nagbigay sa iyo ng kalakasan para magtaglay ng yaman, kita, sweldo at pera. Siya ang Diyos. Ang Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, pwede mong sabihin ng boss mo, pwede sabihin ng amo mo, instrumento lang po sila ng Diyos. Ang tunay na nagbigay sa iyo ng lakas ay ang ating Panginoon. But trust in the living God, wika nga ang sabi, who gives us richly all things to enjoy. Nabasa nyo? Gusto ng Lord, lumigaya ka, sumaya ka sa pagpapala niya. Kaya lang kailang tumingala ka, tumingin ka sa Kanya. Hindi mo siya pwedeng tatawagan lang dahil napaluhod ka na lang bigla. Napapray na ako kasi napaluhod na ako Kasi nadapa ka. Hindi ka na makatayo. Doon mo naalala ang kailangan mo, ang Diyos. Pero kung hindi ka naman, wala ka naman sakuna sa buhay. Wala ka namang sakit. Naalala mo ba ang Diyos? In fact, sabi, pag kayo yumaman na wala sa panahon, pwede mong makalimutan ang Panginoon at kayo magiging palalo, ikay magiging
Nagtitiwala ka sa iyong yaman. Kaya ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, tumingala at tumingin kung saan ang galing ang tinatamasa mong yaman kung meron ka man yan sa oras na ito. Galing sa Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, verse 18 ang sumunod, advises us to do good works. Hindi ibig sabihin mayaman ka na, bahala ka na sa gusto mo. Kung ayaw mo gawin ito, pwede. Kasi mayaman na ako eh. Hindi. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, ganito pangaral natin. Huwag magmataas. Pangalawa, huwag ka magtiwala sa yaman na hindi nagtatagal, nawawala. Ang sabi rito, do good works. Ready to give generously. Willing to share. May dahilan pala. Hindi lang ikaw ang iniisip ng Diyos, kaya ka pinagpala para dumami yung blessing mo. Hindi lang ikaw. Akala mo sa'yo lang lahat, no? Hindi. May iniisip rin ng iba ang Diyos, pero gagamitin ka para yung kapwa mo, maambunan mo rin, matulungan mo sa panahon ng kanyang matinding pangangailangan. Meron kang ilalabas na blessing. Kasi yung blessing na yon, hindi lang pala sa iyo. Mahina ang palakpak, mga kapatid. Di ba sa isip ng yung tao na yung normal lang, pag mayaman, mapagbigay. Naniniwala ba kayo doon sa kasabihang yun? Merong umiiling. Merong sumasang-ayon. It is puzzle why all people, the rich on earth, tila sila pa ang makuripot. Sila pa yung makasarili at yung sabi close-fisted, miserly. Sila po yung maramot, kudpot. Ayaw nilang mabawasan yung yaman nila. Kasi yun na yung kanilang Panginoon, yung kayamanan. Kaya ang hirap nilang pakawalan kahit na dapat na sila'y tumutulong. At kung sila'y tutulong, talagang pilit na pilit pa. Dapat may kapalit. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, hindi ko naman linalahat. Ito yung sinasabi ko, yung mga mayayamang walang Diyos. Nasabi nila, nung ako'y nagsusumikap, walang Diyos na tumulong sa akin, pero ganito ang nangyari sa akin, mangmang na tao. At mamaya malalaman ninyo, habang bibigyan ko kayo ng mga sitas ng mga tao na akala nila sila'y magaling, pero sila pala'y dukha. Mga kapatid, mga kaibigan, bakit tila ayaw mag-share ang mga mayayaman? Kasi mga kapatid, ayaw nila mabawasan ang kanilang yaman. O masasayang ang kanilang pera at ipon. Sila'y naghihinayang na lumampas na oportunidad na kung itong pera na to ay ininegosyo na lang nila, lumago pa. Kesa mabigay lang sa tao, masusunog sa wala. Naghihinayang sila. Imbes na kumita, nalugi pa. Yan yung isip ng mayaman eh. Pero yan ba ang tunay na mayaman? It does not follow that if you are wealthy, he or she is automatically generous. Tama ba? Hindi ibig sabihin mayaman ka, mapagbigay ka na, kahit marami kang pwede ibigay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ay bakit mo ba pinakikialaman yung kita ng iba? Pera ng mayaman yan, anong paki mo? Siguro naiinggit ka kasi mayaman siya. Ay hindi po yun ang pinag-uusapan dito, yung salita ng tao. Ano sabi ng Diyos? Ikaw na mayaman, hindi mo ako kinikilala na nanggaling sa akin ang pagpapala mo. Saan nanggaling yan? Sa akin, di ba? Hindi mo lang inaamin. Tama? May pinanggalingan yan. Hindi yung mayaman talaga, kundi yung Diyos na nagtiwala at nagbigay sa iyo ng yaman. Kaya dahil mayaman ka na at marami ka nang pwedeng i-share, sinabihan, kung ikaw'y tunay na mayaman, huwag kang palalo. Huwag kang magtiwala dyan. Ipamahagi mo.
Gamitin mo sa tama. Magbigay ka sa pangangaral ng Ebanghelyo. Depende yung pinadadalhan mo ng iyong pera. Kung ang sinusuportahan mo gawain ng Lord, di ang ibig sabihin ni kay sumusunod sa gusto ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Now, tingnan natin mga kapatid, eto na, kung sino ang tunay na mayaman sa kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro na pulubi. Sa Lucas 16:19-22. Alam niyo po yung kwento na yan, di ba? At hindi ko nakikwento ng buo, tidbits lang. Pira-piraso lang, pero alam ko maunawaan ninyo. Ito pong mayaman, nung siya'y buhay at kasama niya yung isang Lazaro na pulubi, nabubuhay mga kapatid si Lazaro na pulubi sa mga mumu na nahuhulog sa pagkainan ng mayaman. Dahil sa sobrang bastante ng pagkain ng mayaman, hindi niya nasyera ng buong tinapay yung pulubi. Nabubuhay yung pulubi sa ilalim ng kanyang lamesa, dun lang sa yung mga pira-pirasong natatanggal dun sa kinakain niyang tinapay. Parehong namatay sa madaling salita, to cut the long story short. Napansin natin, parehong linibing, yung dukha at yung mayaman. Ang problema, pagkagising nila pareho, nasa magkakaiba silang lugar. Yung isa, nasa kalangitan sa piling ni Amang Abraham, pero itong isa, nasa impyerno. Yung isa, comforted si Lazarus. Yung isa naman, nagdurusa. At ang sabi niya kay Amang Abraham, sabihin mo nga kay Lazaro na nakatabi mo na magpainumin ako kahit isang patak lang na tubig sa kanyang daliri. Dahil hindi ako magkamayaw dito sa hirap at sa init na aking nararamdaman, I am being tormented. Ang sabi ni Abraham, hindi mangyayari yun. Kasi dyan sa lugar na yan, mayroong malaking bangin. There is a chasm na hindi mo matatawid yun mula rito patungo dyan at yung dyan patungo rito. Hindi mangyayari. Ang gusto mo. Anong ibig sabihin nito? May katanungan ako sa inyo sa pangyayaring ito. Who is really rich between the two? The rich man or Lazarus? Ang mayaman doon si Lazaro. Yung dukha sa lupa pero pumasok sa langit. Now comforted. How about the rich? Rich man tawag dito sa lupa. Pagpunta sa impyerno, rich man pa ba siya? May natulong kaya yung yaman niya? Yung ari-arian niya? Wala. Wala. Awan, kumbaga sa Ilocano. Wa yata, no? Wala. Sa Bisaya. Zero. Wala po natulong ang kayamanan na material para maligtas ang kaluluwa ng tao. Sino ang tunay na mayaman? Tawag na sanlibutan doon sa mayaman, mayaman. Pero mayaman nga ba siya? Sa impyerno siya napunta. Pangalawa, mga kapatid, how about the rich fool? Puro mayayaman pinag-usapan natin sa lupa, Pero ang tawag ng Biblia, mangmang. O sa medyo salitang kalye, T-A-N-G-A. Haling, pero mayaman. Bakit? Because in Luke 12:18, sabi niya, kaluluwa ko, relax. Kumain ka. Wala naman sinabing eat all you can dito, pero sabi niya, kumain ka. Uminom ka, at magpakasaya ka. Anong mali naman doon? Masama ba yun? Sabi nga kanina, di ba? Pinagpapala ka ng Lord para ma-enjoy mo. Masama ba to? Ang problema nitong haling na mayaman na ito, verse 20, but God said to him, fool! This night your soul will be required of you. Babawiin ko sa iyo ang pinahiram kong buhay.
babawiin ko sa iyo. Kasi ako nagmamay-ari ng kaluluwa mo. Akala mo mabubuhay ka na matagal at habang buhay ka dyan sa lupa, hindi ka natatagal. Hindi lalagpas ang araw na ito. Kukunin ko na ang buhay mo. Para saan pa ang ginawa mong mga napakalaking mga warehouse para doon sa mga napakaraming animo na tinatamasa sa negosyo mo? Sino makikinabang dyan? Hindi ikaw. Kasi ikaw, mangmang. Palakpak sa Panginoon. Sino rito mangmang? Trabaho ng trabaho. Para saan? Para may pambayad. Ay paano kung mamayang konti, tinawag na tayo ng Diyos? Para saan pa yung ginagawa mo? Ang importante, ang tunay na mayaman, yung nakipag-ayos ka sa Diyos. Anytime, may mangyaring hindi ka nais-nais, papasok ka sa buhay na wala hanggan, sa piling ng Lord. Abraham Busong, dukha ka man, o may kinikita ka kahit papano, middle class, whatever, mayaman kang tunay. Kasi alam mo, kaya ka buhay, may nagpahiram sa iyo ng buhay. Ang nagmamay-ari sa lahat sa atin. Hindi yung sarili natin nagmamay-ari sa atin. Si Jesus. Ang Diyos. Pinahiram lang sa atin ang buhay natin. Verse 21 ang sabi ni Lord, so is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. So sa inyo, sabihin natin, kapitbahay natin, yaman, laki ng building, ang taas ng pader, ang daming CCTV, ang daming SUV, ang daming tauhan, ang yaman. Hindi po yun ang tunay na yaman. Ang tunay na mayaman, yung mga taong nakakilala na sa Lord, nagsisi, nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, naniwala sa Lord, nagpasakop sa Panginoon at tumanggap pa ng banal na Espiritu at nabubuhay ng banal at tapat sa Panginoon habang siya nabubuhay hanggang sa wakas. Yan, sila ang tunay na mayaman sa mundong ito. Mayaman ka pala, pautang nga. Yan ang problema sa tao eh. Pagka alam nila tunay kang mayaman, uutangan ka naman. Eh kadalasan di naman utang. Hingi. Pero maganda pakinggan. Utang, babayaran ko. Yung babayaran na yon, di na alam kung kailan. Ang tunay na mayaman, nagpapautang pa rin. Hindi na naniningil. Tulong na lang talaga. Bigay na lang. Yung iba mga kapatid, sige, pautangin kita. May interes. Ang Kristiyano marunong. Alam niya na ang Diyos nagbibigay sa kanya ng pagpapala para may share. Kaya sabi dito, be generous. Merong paglalagyan yung darating na blessing natin. At kung may hawak-hawak ka na dyan, meron niyang paglalagyan. Hindi yan para sa iyong sarili lang. Para sa kapwa mo. Pag ikaw nagbigay at sasabihin mo sa Kanya, alam mo itong binigay ko sa iyo, humihiram ka sa akin pero bibigay ko sa iyo. Nanggaling kay Lord ito. Palaguin mo. Huwag mong lustayin. At tutulungan ka ng Diyos. Kung paano ko tinulungan ng Lord, tutulungan ka niya. Soul winning rin pala. Yung lending at yung pagpapahiram at pagbibigay. Akala natin, bibigyan natin ng bersikulo para ma-soul win natin. Hindi. Doon lang sa pagbibigay mo, pwede mo nang sabihin, yung binibigay ko sa iyo, galing kay Lord yan. Pinadaan ng Lord sa aking kamay. Palaguin mo. Pakatulong sana sa iyong pamilya. Hindi lang gusto ng Diyos na gumaling yung anak mong may sakit.
kaluluwa nyo rin. What profit a man if he gains the whole world, but lose his own soul? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahalaga ang kaluluwa. Kaya ang tunay na mayaman, inunan niya yung kalagayan ng kanyang kaluluwa. Purihin ang Panginoon. At this stage, maybe you will wonder why. How about the poor? Pinangaralan na ni Pablo, pinaalalahanan ni Timoteo itong mayayaman. Paano yung mga dukha? Alam niyo yung mga dukha, mas malapit sa Lord kaysa sa mayaman. Ilan sa atin, nung tayo'y wala pa talaga sinabi, wala na tayong bukang bibig, Lord, Lord, ikaw po mag-provide, Lord, may panggatas ng anak ko, Lord, pambayad ng wala pa nga cellphone noong panahon namin. Pambayad, Panginoon, ng telepono namin. Yung telepono namin, rotary. Alam niyo yung rotary? Dadayal ka, tuyok, kumbaga sa Bisaya, umiikot. Eh ngayon, ano lang press lang. Dati, gaganon mo pa. O, 6 na numero. Nako, busy. Hindi ko makakausap, itinawagan ko. May bayad po yun. Saan ka humihingi ng tulong sa Lord? Kasi wala kang kaya. Pero nung kumita ka na maganda, nakaipon ka na, yung negosyo mo nag-boom, nako, nakalimutan mo na kung saan ang galing ang pagpapala mo. Kaya sabi nga ni Pablo, huwag magbataas. Huwag ka magtiwala dyan. Gamitin sa kabutihan ang blessing na ibinigay ng Diyos sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit ko sinabi, why did Paul address the rich, warn them of excluding God? How about the poor? Diba meron naman rin mga dukha, wala silang pakialam sa Panginoon, kaya lalo silang dukha. Dukha na nga, dukha pa lalo. Kasi instead na lumapit sa Lord para humingi ng tulong, hindi nila ginagawa. Pero merong mga mahihirap na higit na mapagbigay pa kaysa sa mayaman. Ayan po itong biyuda. Ang biyuda, walang kita yan. Kasi ang nagbibigay sa kanya ng kita, asawa niya. Biyuda na nga, patay na yung nagpo-provide sa kanya. Kailangan siya na yung magtatrabaho. Paano kung di siya marunong? Housewife lang siya. May pera pa rin siyang konti. Alam niyo ginawa nitong biyuda na to? Oras ng paghahandog sa Lord, binigay niya lahat. Kahit na barya na lang yon. Para sa kanya, buong pera niya yon. Naibigay niya. Yung mga iba nagbigay, anong batayan? Dahil may sobra sila. Yun ang batayan. Kaya kahit malaki tingnan, sobra lang nila yon. Kaya nakapagbigay ng malaki. Ito, napakatiting lang. Pero ito, buong buhay niya na. Ibinigay niya pa. Ano sabi ni Lord? Kasi inobserbahan niya to itong balo na to, or biyuda. Sa tingin nyo, mga apostoles, mga disciples, sino ang tunay na mayaman o nakapagbigay ng malaki? Itong mga mayayaman, ang malalaki ang binigay? O itong babae na nagbigay lang ng barya? Yung nagbigay, kahit barya, buo naman niyang pagkabuhayan yon, ibinigay niya sa Panginoon. Mayaman ang biyudang ito. Mayaman! Paul often encouraged the poor to remain steadfast in faith and hope, emphasizing that spiritual wealth surpass material struggles. Mayaman pa rin yung dukha na mananampalataya dahil meron siyang kayamanan spiritual. Dahil siya'y sumasampalataya sa Lord. Tulad ni Lazaro, walang makain, pero nagpatuloy sa Panginoon hanggang sa wakas. Kaya nung namatay sila, nung mayaman, namatay rin si Lazaro, magkaiba lang ang kanilang pinuntahan. Yung isa kaligtasan sa piling ni Abraham, yung isa naman, mayaman man, sa impyerno naman po napadpad. Observe the widow
who gave everything in Mark 12:41 to 44. The poor widow has put more than all those who have given to the treasury. For all put in out their abundance. Nagbigay yung mayayaman kasi marami silang sobra. Doon lang nanggaling yung in-offer nila, malaki na. Ito, maliit, pero buo na binigay sa Lord. Mapagbigay talaga. Madalas, kaysa mayaman sa lupang ito, ang mga dukha tulad nitong byuda. Kaya sa mata ng Diyos, mayaman. Mayaman ito. Pwede nyo ito i-post. Itong sasabihin ko. The poor believer is oftentimes more generous than the rich unbeliever. Again, I repeat. The poor believer oftentimes more generous than the rich unbeliever. Also evident in the Macedonian church. Hindi naman sinabi pagka church mayaman eh. Ang mga church, yung mga mahihirap nagsama-sama, nagbibigay pa rin. Anong sabi dito sa verse 3 mga kapatid? For I have been witness, saksi ako, sabi ni Pablo, that according to their ability, yung abilidad nila, yung limitasyon nila, nagbibigay sila. And beyond their ability, higit pa sa kanilang abilidad, anong ginawa ng church sa Macedonia? Naghandog na higit pa sa kanilang kakayanan. Hindi lang generous, sacrificial giving pa ang ginawa ng church na ito na mahirap sa mata ng lipunan. Pero sa mata ng Diyos, ito yung tunay na mayaman. Bakit? Pwede naman nila ito, saka na lang tayo magbigay. Bumili muna tayo ng bigas. Magsaing muna tayo para may makain yung ating mga supling. Iniisip kasi yung pagbibigay para sa kaluluwa yon ng mga tao. Sana naunawaan nyo ang ating pangangaral na yun. Iba talaga ang ibig sabihin ng tunay na mayaman. Ang isip niya, ang tingin niya sa tao, hindi kasangkapan. Hindi empleyado, tingin niya sa tao. Hindi customer ang tingin niya sa tao. Ang tingin niya sa tao, kaluluwa, nangangailangan ng kaligtasan. Kaya kung gagastusan man, kung kailangan ako magbigay pa, hindi ako magdadalawang isip. Kaya pala ako, pinagpapala ng Diyos ng ganito, para marami pang kaluluwa, makakilala sa Mesiyas, sa Panginoon, sa tagapagligtas, sa mga huling araw na ito. Meron pa ba dito hindi nag-iikapo? Offering lang binibigay nyo? Huwag nyong gawin yan. Sumunod kayo sa Panginoon. Si Kristo nag-ikapo. Si Pablo nag-ikapo. Ikaw hindi ka nag-iikapo. May problema. May problema. Mag-ikapo ka. Magugulat ka. Bakit yung sakit mo nakayakap sa'yo matagal, nung nag-ikapo ka, biglang, bakit nawala yung sakit ko? Ayun pala, may dahilan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. First Timothy 6:19, nagtapos po ang bersikulo at pangangaral ni Pablo sa mga mayayaman, concludes with the phrase, that they may lay hold of eternal life. Alam nyo, dapat pagyamanin mo ang iyong pananampalataya. Hahawakan mo itong mahigpit. Ang sabi rito, the truly rich ones walk worthy of their calling. Ephesians 4 verse 1. Makikita mo sa buhay nila na sila tunay na naniniwala kay Lord. Gumagawa sila ng mabuti. Hindi sila nagmumura. Hindi sila nagsisinungaling. Binago na sila ng Panginoon. At sila'y mapagbigay. Kasi yung mga taong ganun lang, hindi naman nagbibigay, di ba ikaw rin magdududa ka?
Akala ko mapagbigay ka, wala naman lumalabas sa kamao mo. Kasama yun. Amen? Kung may mahal ka, di ba? Bumibili ka ng bulaklak. Bumibili ka ng pampadiabetes dun sa nililigawan mo. Di ba? Bumibili ka ng sari-saring suhol. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kasi mahal mo eh. Ganon din sa gawain ng Panginoon. Dahil mayaman ka na, kilala mo na ang Panginoon. At hindi magpapatalo ang Lord. Sabi nga, we cannot outgive God. Kung nagbibigay ka ngayon, hindi ka pwede magmalaki. Galing rin naman sa Diyos yan eh. Bakit lumalaki bigay mo? Pinalalaki ng Diyos yung natatanggap mong blessing. Magugulat ka, bakit ito kapangit naman na bahay, ito pa nabebenta? Pag may nabebenta kang bahay, meron kang komisyon. Oh. Not only generous but sacrificial in giving, the Macedonian church shows their faith and love for others. So how to lay hold of eternal life? Walk worthy. Kailangan makita sa atin na yung lakad natin, tunay na lakad ng mananampalataya. Pangalawa, walking in the light. Walk in the light. Ay ba, nasa Bible pala yan. 1 John 1:7. Walk in the light as He is in the light. Yung sinusunod natin, maliwanag siya, ilaw siya. No? Ng katotohanan. We have fellowship one another and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Kung ikaw, kahit walang nanonood sa iyo, ang buhay mo, lumalakad ka sa liwanag at sa katwiran ng Panginoon, nakikita sa buhay mo, sa buhay natin, ang Panginoong Hesukristo na ating Diyos na buhay. I press on. I keep on pressing. To lay hold is to seize. Ano ba yung seize? Hawakan. Lupigin. Sakupin. Ang buhay na walang hanggan. Hawakan mo talaga maigi. Kaya yung ating tawag sa church natin, High Calling Christian Center. Batay po yan sa Philippians 3:14. Yan po ang verse kung bakit ang pangalan ng church natin, High Calling. Tinatawag tayo ng Diyos sa isang makalangit na layunin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Kaya tayo lahat yumaman dahil kay Kristo. Pinaabot niya sa atin lahat ang kaligtasan na kailangan lahat ng ating kaluluwa. Mayaman po lahat ang mga niligtas na ng ating Panginoon. Pero kailangan huwag kang palalo, huwag kang magmataas, huwag kang magtiwala sa kung anong meron ka. Ang sabi, gumawa ka ng mabuti at mamahagi ka sa kapwa. Of course, kasama na po ang mabuting balita ron. Pero kung kailangan niya ang mabuting balita, baka sakali kailangan niya rin ng ayuda, meron ka na. Kumpara dati, mas meron ka na ngayon na pwede iabot. Kasi tunay ka ng pinayaman ng Diyos. Hindi lang spiritual, pati pa pinansyal. To keep on pressing toward the goal for the prize of the high calling and upward heavenly call of God in Christ Jesus. At tatapusin ko na to mga kapatid. Ano raw ang dapat natin gawin bago tayo matapos sa mensahe? Flee sin. Kung may kasalanan, lumalapit sa iyo, tumakbo ka palayo. Lumayo ka at huwag kang magkasala. Yumayaman ka na. Dumarami na blessing mo. Huwag kang magmataas. May dahilan kung bakit ka pinagpapala ng Diyos. Huwag kang magtiwala dyan. Kasi ngayon nariyan yan, baka bukas wala na. Kaya huwag kang magtiwala dyan. Magtiwala ka sa Kanya.
Hallelujah, Jesus. Pursue godliness. Pursue godliness. Ituloy mo ang kabanalan na naituro sa iyo. Tinuruan ka. Then na-inlove ako eh. Ganun ba? May crush ka? Di masama magka-crush. Ilang taong ka na? Nag-aaral pa lang po. Crush lang. Paghanga lang. Pero wag ka magkakaroon ng girlfriend at boyfriend kung hindi ka pa handa. Okay? Wala pong katuruan dito yung babae, girlfriend yung kanya, babae siya. Pinag-usapan natin dito, girl, dapat boy. May crush ka dun sa boy. Babae ka. Ilang taong ka na? Nag-aaral pa po? Crush lang dapat. Ang katuruan ng church dito, wala kang karapatan, manligaw, kung estudyante ka pa lang. Kasi yung pera na meron ka, galing sa magulang mo yan. Allowance lang yan. Tama? Kaso, matigas ang ulo. Hindi, mahal ko talaga eh. Sabi ng church, wag. Nagpatuloy. Ano pa ginawa? Pagka hindi sumusunod, talagang may consequence. Hallelujah. Walk in the light. Ayan, sabi rito. Maglakad sa liwanag. Wag sa dilim. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pursue godliness. Next is minister to others. Maglingkod tayo sa ating kapwa. Habang ikay naghahanap buhay, nagtatrabaho, nag-aaral, pwede ka maglingkod sa iyong kapwa. I-share mo ang kabutihan ng Lord. I-share natin ang gospel. At kung asan ka man naroon, magugulat kayo mga kapatid sa ating programa sa darating na mga panahon. Marami tayong pagbabagong gagawin. Makipag-ugnayan po kayo sa akin kung sa inyong trabaho mayroong opening ng gospel. Gusto ng boss mo magkaroon ng Bible study, paalam nyo sa akin. Susuportahan ko po kayo. Hindi tayo pwedeng mangaral ng salita ng Diyos kung sa tingin natin mga kapatid, parang hindi pa sila handa makinig. Samantalang doon sa trabaho nyo, sa kakilala nyo, sa kapitbahay nyo, kumari-kumpare, meron nang naghihintay na makikinig lang sa tamang pamamaraan para maligtas at sila'y tutupad at susunod. Pupuntahan natin lahat sila para lahat maligtas ng Diyos na buhay. Magkakaroon na rin po tayo ng prayer hour. At ito po ay nilagay ng Lord sa aking puso dahil kung gusto natin na ang church natin matibay, kailangan tayo ay prayerful church. Kaya every Friday, come November, every Friday, pareho rin ang oras, 8:30 hanggang 9:30. Prayer hour natin sa Panginoon. Every Friday. Virtual nga lang. Wala tayo dito, hindi tayo magtitipon dito. Virtual, may prayer hour tayo. At piniprepare na po namin ni Sister Lani ang programa. Exciting po ang pinagagawa ng Lord. Pinakikilos tayo ng ating Diyos. Hindi lang tayo dito sa church, sasamba, magdiriwang, magpapakasaya, kundi gagawin natin ang nasa puso ng Diyos, magligtas ng mga kaluluwang napapariwara. And next is give generously. Maging mapagbigay. Kasi kaya ka pinayayaman ng Lord. May dahilan para lumaki-laki ang iyong maibibigay sa kanyang gawain. Maging mapagbigay. Ang tithes and offering sa Panginoon yan. Ibalik lang natin
At doon po sa nagbibigay na ikapot alay, sino rito namulubi nung sumunod siya sa Lord? Walang namulubi dito. In fact, kung titingnan ko nga yung sasakyan nyo, nadadagdagan ng gulong eh. Oh, dati dalawang gulong lang yan, di ba, Sister Emma? Talagang rider ito, Sister Emma. Talagang motorcyclist ito eh. Ngayon, baka, ayawan ko kung ilang sasakyan ay bibigay ng Diyos sa kanilang pamilya. Pastor, ako kahit isang gulong wala pa eh. Darating ang panahon. Kasi mayaman ka, Brad. Darating ang panahon mo. Magsumikap ka lang. Hindi siya automatic eh. Kailangan makita sa iyong aksyon. Pananalangin, pagiging tapat, at pagbibigay. Nakita niyo yung balo? Wala na dapat siya ibigay eh, kasi dapat na siya eh, kakaunti na lang pera niya para sa kanyang sarili. Yung binigay niya pa. Ay, mapagbigay. Tunay na mayaman. Kaya naniniwala ko yung byuda na yun, hindi na natiling kawawa eh. Inalalayan siya ng ating Panginoon. In laying hold of eternal life, Matthew 5:16 reminds us to let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Tangible, godly work. Kailangan makita sa atin, ikaw na empleyado, empleyada, makita sa iyo ang liwanag ng Panginoon. Na kung ikaw'y nagtatrabaho, humahanga ang boss mo. Sa lahat ng aking empleyada, itong si sister na to, kakaiba. May nakikita ako. Nakikita ko ang Panginoong Hesus sa kanya. Alam ng boss. Kaya hindi ka pa nagsosoul winning, sa kilos mo lang, nakikita na ng boss ang Panginoong Hesus mo sa iyong buhay dahil ikaw ay nagliliwanag. Nagliliwanag ka and you reflect the Lord Jesus in your life. Tangible. Nakikita. At huli, 2 Corinthians 8:9, He was rich, yet became poor for your sake, that through His poverty, we might be rich. Sino tinutukoy dito? Si Jesus. Na mayaman, nagpakadukha, Diyos, naging tao, para tayo lahat maligtas, para tayo tunay na maging spiritually rich. At pagka ikaw spiritually rich, hindi malayo na financially rich ka na rin. Jesus saving us confirm that we are really truly rich.